Okay, review na ulit tayo tungkol sa Civil Service Exam. So, Numerical Ability Worksheet number 16A. So, fraction as part of a whole. Okay, so para sa mga nagre-review sa Civil Service, maganda po magsimula kayo dun sa basic. Huwag po kayong dumaretso sa mga problem solving. Kasi may time na pag nagdiretso kayo sa problem solving, may hirapan kayong dun sa mga pagsosolve kung hindi nyo alam yung basic. Okay? So kaya ang suggestion ko sa inyo, magsimula po kayo sa basic. Panoodin nyo po itong nagsimula po tayo sa worksheet number 1. So number 16A na po tayo. So panoodin nyo po lahat yan, makakatulong po sa inyo yan. Okay, so letter A, solve the following. So ayan, 1/4 times 200. Ayan. So screenshot nyo po muna or i-post nyo, try nyo sagutan. And then letter B, solve the following. Nakaganitong form naman, what is 1/2 of 50? What is 1/3 of 45? Okay, so tatlong part po ito kaya 16A muna, fraction as part of a whole. So hanggang 16C po ito. Okay, so bago po yan, mabilis ang promotion. So ako po ay licensed financial advisor ng Sun Life. So kung meron pong interesado na kumuha ng life insurance, ay i-PM nyo lang po ako or tawagan nyo ako dito sa number ko 0963-297-8193. So for as low as 999, meron na po tayong insurance and investment. Para po yan sa female 25 non-smoker. So mas bata, mas okay po ay kumuha na po kayo. Pag tumanda po kasi kayo, mga 40 plus 50, sigurado pong mas mahal na po yon. Okay, so let's start. So letter A. So paano ang gagawin natin sa ganitong mga equation? A is equal to 1/4 times 200. So napakasimple. Fraction as part of a whole lang. Ibig sabihin lang nito, i-multiply lang natin ito. So meron na tayong bukod na video para sa pag-multiply ng fraction. So itong mga example natin dito ay part of a whole. Ibig sabihin yung isang number natin ay whole number and then itong isa naman ay mixed number or fraction. Okay, so paano ba ang gawin dyan? So sagutan na natin. So number 1, 1/4 times 200. So ang gagawin dito, pag nalilito kayo sa whole number, pwede natin gawin niyang for letter A, number 1, 1/4 times yung 200, pwede natin gawin niyang 200 over 1. Okay? So para maging fraction parehas. Tapos, pwedeng i-multiply na natin yung numerator tapos multiply yung denominator. Pero mas madali, magka-cancellation law na lang tayo. So we have 200 sa numerator and then 4 sa denominator. So pwedeng idiretso na natin, divide yan. 200 divided by 4. So divide lang natin pareha sa 4. Divide pareha sa 4. So that is equal to 200 divided by 4 is 50. So siyempre ito, 4 divided by 4, 1 na lang yan. So therefore, ano na yung magiging sagot natin? 1 times 50. So we have 50 sa denominator, 1 times 1. So 1 na lang yan. So therefore, the final answer is 50. Okay? So ganun lang kasimple. So cancellation law lang ang gagamitin natin dito. And then we have number 2r is equal to 3 and 3/5 times 45. So sa ganito naman, pwedeng may dalawang solution tayo dito. Itong 3 and 3/5 pwedeng gawing improper fraction or pwede naman i-distribute na lang natin ito, itong whole number tsaka itong fraction. I-multiply natin pareha sa 45. Okay, so pwedeng i-distribute itong 45. So magiging itong 3 times 45. Dinistribute yung 45 sa 3. Tapos, we have 3/5 times 45. Okay, so parehas lang din ang kakalabasan yan. Okay, so we have 3 times 45. So madali ng i-mental. So ang tekniko dito, gawin yung 50. 3 times 50, that is 150. Tapos, bawasan natin ng tatlong 5. So 15. So therefore, that is 135. So yun yung mental na pagsosolve ng ganyan. Okay, and then plus, i-add natin itong 3/5 times 45. So lagyan natin, pwedeng lagyan ng over 1. Pwede namang hindi na, so depende sa inyo. So i-divide lang natin, 5 at 45 parehas divisible by 5. So 45 divided by 5 is 9. 5 divided by 5 is 1. So bali wala na ang denominator natin kasi 1 na parehas. So i-multiply na lang natin ito, 3 times 9, that is equal to 27. So therefore, i-add natin 135 plus 27. So lagyan natin dito para may scratch tayo. 5 plus 7, we have 12, carry 1. So 1 plus 3 plus 2, we have 6. Bring down na lang itong 1. The final answer is 162. Okay, so yung another solution natin dyan ay pwedeng, so ito yung another solution, gawin nating improper fraction.
So ito yung isa ay by distributive property lang. So gawin natin itong improper fraction. 5 times 3, we have 15. And then add the numerator, 15 plus 3, we have 18 over 5 times 45. Then i-divide natin pareha sa 5. Makukuha natin 45 divided by 5 is 9. 5 divided by 5, 1 na lang yan. So therefore, we have 18 times 9. So manual lang natin, 9 times 8, we have 72. 9 times 1 is 9 plus 7, we have 16. So same answer of 162. So depende na sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. Pwedeng mag-distributive property or pwede namang mag-improper fraction tayo. Okay, so next, 9 over 2 times 55. So dito walang makakancel, no? 9 over 2 times 55. Naka-improper fraction na rin siya. So ang gagawin lang natin dito ay idiretso na natin. So i-multiply lang natin ito. Walang makakancel kasi. 9 times 55. So scratch tayo dito. 55 times 9. So we have 9 times 5. That is 45. 9 times 5 is 45 plus 4. So we have 49. So we have 495 divided by 2. So divide lang natin sa 2. So simplest form dapat. Ang simplest form mixed number. So gawin lang natin simplest form to. Hatiin natin sa dalawa yung 495. Ayan, or divide natin sa 2. Scratch tayo dito. Divided by 2, we have 2 times 2, we have 4. So bring down 9. 9 divided by 2, we have 4. 4 times 2, we have 8. Subtract, so we have 15. Bring down 5, so we have 15 divided by 2, we have 7. 7 times 2, 14. May remainder pa tayo na 1. So therefore, the final answer is 247. Remainder 1, so that is 1 over the divisor 2. So 1/2. Okay, so next number. So we have 2 and 1, 6 times 12. So dalawang solution, pwedeng i-distribute yung 12, pwede namang gawing mix na improper fraction. So ako mas nadadalian ako sa dinidistribute. So we have 2 times 12 plus ito namang 1/6 times 12. Okay? So mas madali kasi to 2 times 12, 24 na lang yan. Plus 1/6 times 12, so divide lang natin ito. 12 divided by 6, that is 2. So 1/6 of 12 ay 2 na lang. So di ba mas madali, maliit lang yung number. 24 plus 2, we have 26. Unlike kapag kinonvert natin ito sa improper fraction, lalaki pa yung number kasi magiging 6 times 2, naging pa siyang 12 plus 1, naging 13 over 6. O di ba, naging 2 digits pa. Magmumultiply pa tayo. Okay, so kaya another suggestion ko, i-distribute nyo na lang kapag whole number yung isa. Okay, so another example, number 5. So i-distribute ko na lang din ulit ito. So 5 times 14 plus, so 7 over 8, i-multiply sa 14. So 7 over 8 times 14. Okay, so therefore we have 5 times 14. So 5 times 4, that is equal to 20. 5 times 1 is 5 plus 2, we have 70. Plus, lowest term muna natin to, 14 at 8, i-divide pareha sa 2. Divide sa 2, magiging 4. 14 divided by 2, magiging 7. So therefore, 7 times 7, we have 49 over 4 times, 4 na lang ito, walang denominator tong isa. Okay, so i-combine natin, ang gagawin lang natin, i-change natin sa mixed number itong 49 over 4. So we have just copy 70 plus 49 divided by 4. Ano yung ilang 4 meron sa 49? Sa 48 may 16. Okay? 16 times 4, that is equal to, or 16 times 4 ay 64 pala ito. So sa 48 divided by 4, we have 12. 12 times 4 is 48. May remainder 1. So 12 and 1/4. Pagsamahin lang yung whole number, 70 plus 12, that is equal to 82 and 1/4. Okay, so ganyan lang kasimple kapag mag-multiply tayo ng fraction sa whole number. Kaya fraction as part of a whole yung title natin. Okay, so next, letter B. So paano naman kapag nakaganitong form? What is 1/2 of 50? What is 1/3 of 45? What is 4/3 of 180? Kaparehas lang din po yan nung letter A. So naging ano lang ito, naging naka-form siya ng sentence. Okay, so ang gagawin lang natin, multiply. Kasi di ba ang ibig sabihin nga ng of ay multiplication.
So sa fraction ang ibig sabihin ng of multiplication. So for number 1, we have 1/2 of 50. Ibig sabihin yan, 1/2 times 50. So divide lang natin. Unahin lagi ang division. So 50 divided by 2, that is equal to 25. 25 times 1 is 25. Okay? So next number, 1/3 of 45. So multiply lang natin. 1/3 times 45. So i-divide lang. Divide pareha sa 3. So maka-cancel out na itong 3. 45 divided by 3. So madali nang i-mental. That is 15. 15 times 1 is 15. Okay? So next number, so 4/3 of 180. So dito may maimumultiply pa tayo dahil may 4 sa numerator. 4/3 times 180. So unahin ulit ang division. So 18 divided by 3, that is 6. May 0, kaya magiging 60. So itong 3, 1 na lang yan. 3 divided by 3 is 1. So i-multiply itong numerators natin. So 4 times 60. 4 times 6 is 24. So dagdagan lang natin ng 0. So therefore, 240. Okay, so next, 2 over 7 of 700. So 2 over 7 times 700. So unahin ang division, divide both by 7. So ito maka-cancel out na, 1 na lang yan. 7 divided by 7, 1. No? So therefore 700. So gawin lang natin itong 100. Then multiply ang numerator. So 2 times 100 is 200. Okay, so last number, 3/5 of 1,500. So 3/5 times 1,500. So unahin ang division. 15 divided by 5, that is 3. Kopyahin lang natin yan dalawang 0. So we have 300. I-multiply dito sa numerator. 3 times 300 is equal to 900. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. So kita-kita pa po tayo sa mas marami pang mga worksheet para sa civil service exam. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.